Hello! Andito na naman ang inyong farm mom. For today's video, dark beetle naman ang aking aalagaan o padadamihin. Ang dark beetle ang nagpuproduce ng superworm na pwede nating ipakain sa manok, isda, tulad ng hito, tilapia, goldfish, hamster, and even lovebirds, pwede din ito. So paano ba mag-umpisang magparami ng beetle na nagpo-produce ng superworm? Siyempre, una kailangan natin ng dark beetle. Itong binili kong dark beetle ay nasa breeder age na. Within 2 weeks, pwede na itong mangitlog. And soon, hindi na tayo kailangan bumili ng mga commercial feeds na pagkain ng aking mga alagang manok dahil ito na ang ating ipapakain o ipapatoka. Hindi itong dark beetle, kundi yung ipoproduce nitong superworm. So, ang dark beetle ay hindi lumilipad at hindi rin nangangagat kaya harmless. Pangalawang kailangan natin ay paglalagyan. Kailangan ito ay may butas. Kailangan din natin syempre ng bedding. So ang ginagamit namin ay darak. And then ilalagay din natin yung feeds doon sa ibabaw ng darak na magsisilbing pagkain ng beetle. So ano namang purpose nitong egg tray? Ito ang magsisilbing taguan nila kasi ang gusto ng mga dark beetle ay madilim. So, itong Bio 2 ang pagkain ng beetle. So, ilalagay lang natin yan sa ibabaw ng ating bedding na darak. And then, syempre, tatakluban natin ng ating egg tray. Ang magsisilbi naman nilang water ay itong mga gulay tulad nitong sayote. Pwede din ang papayang malunggay, repolyo, at lahat ng klase ng leafy vegetables. Pwede nga rin yung hinog na saging. Or pwede din ang madre de agua, yung dahon. So ilalagay natin ito sa ibabaw nitong egg tray. Tsaka natin tatakpan. So yung takip nito ay may screen. Syempre para sa ventilation at makahinga ang ating mga beetle. So from time to time, i-update ko kayo hanggang makapag-produce na ito ng superworm. Para sa iba pang katanungan tungkol sa dark beetle, you can leave a message on my comment section at sasagutin lahat natin yan. And that's all for today. Thank you for watching. See you again on my next video. Happy farming!